Sa nakaraang kwento natin ay bigla na lamang nabiyak ang lupa at mayroong kung ano ang lumalabas mula sa biyak na lupa. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang may lumalabas na usok sa biyak na lupa ay bigla na lamang may lumabas na kamay habang sina Kreutz at Yonwoo naman ay hindi man lang umaalis sa kanilang kinatatayuan. Habang tinitingnan ni Yonwoo ang lumalabas sa ilalim ng lupa ay sa isip-isip niya naman na ang sinasabi ng kanyang extrasensory perception na mayroong gumagapang na kung anong nilalang na may taas na 7 na metro mula sa ilalim ng lupa. Tiningnan niya naman si Kreutz at nakita niya na umiilaw ang espada nito. Ipinalabas niya naman ang kanyang pakpak at ayon sa kanya na magagawa namang makaligtas ni Kreutz sa ganitong sitwasyon dahil nagawa niya rin namang sundan siya dito ng walang problema at kaagad naman siyang tumalon at lumipad paitaas habang ang lumalabas naman na nilalang sa biyak na lupa ay tuloy-tuloy pa rin at tinitingnan lamang ito ni Yonwoo at mas lumalaki na nga ito. Mayroon namang lumalabas na mga kaluluwa mula dito at sumisigaw sila na patayin na lang sila at may napatanong pa na kung bakit siya pa at mayroon namang humihingi ng tulong. May bigla namang napansin ang ating bida at pagkatingin niya ay parang nabubuo na ang itim na bagay na ito at nang makita yun ni Yonwoo ay napasabi na lang siya na ang nilalang na ito ay ang anino na nilalang na kanyang nakita sa alaala ng pinakamatandang apostol ng Cyclops na magkakapatid. Habang pinagmamasdan niya ito ay sa isip niya naman na napakalaki nito na gawa ito sa napakaraming mga kaluluwa na nagsama-sama at ang kaluluwa ay nagpapalabas ito ng enerhiya ng lason at sama ng loob sa kapaligiran dahil punong-puno ang mga ito ng sama ng loob. Ayon pa sa kanya na ang dambuhalang nilalang na ito ay makakayang tapatan ng kanyang lakas ngunit ang problema ay hindi lamang isa dahil mayroon pa siyang nararamdaman maliban dito gamit ang kanyang extrasensory perception at kumakawala daw ang mga ito at umaasang makatakas mula sa ilalim ng lupa. Naisip niya naman na baka ito ang rason kung bakit pinuntahan ni Hades ang Tartarus dahil sinabi ni Persephone sa kanya na si Hades ay umalis pagtapos nitong makaramdam ng kakaibang phenomenon. Bigla naman siyang nagulat dahil mabilis na buo ang dambuhalang nilalang at papaatake na ito sa kanya gamit ang kanyang kamao at kahit na malaki ang nilalang na ito ay napakabilis nito. Agad niya namang binunot ang kanyang sandatang Vigrid mula sa kanyang intrinian at nang walang ano-ano'y bigla na lang sumabog sa lugar kung nasaan sila nakapwesto. Unti-unti namang nawawala ang alikabok na nalikha sa pagsabog na yun at dito nakahandusay ang ating bida dahil hindi niya na nagawang ma-counter ang pag-atake ng dambuhalang nilalang at natamaan ito ng kamao ng dambuhalang nilalang. Habang papatayo siya ay hindi naman siya makapaniwala na magagawa siyang mapinsala kahit iyon lamang ang atake ng dambuhalang nilalang sa kanya at hindi niya naman lubos akalain na mahirap pa pala ito kumpara sa kanyang inaasahan at bigla na namang siyang inatake ng dambuhalang nilalang ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niya nang maiwasan ito at tumalon siya sa himpapawid at hindi na siya nagsayang pa ng oras at bigla niyang idineklara ang kanyang domain kasabay ang tatlo niyang kapangyarihan na tinatawag na Stigmata of the Goddess, Evil God Devilish Death at Seeking Stone. Inaangat ng dambuhalang halimaw ang kanyang kamao mula sa lupa ay agad niya na namang aatakihin ang ating bida at bigla namang tumalon si Yonwoo at habang tumatalon siya ay binalutan niya naman ng apoy ang kanyang espadang Vigrid at bigla niyang sinalubong ang kamao ng dambuhalang halimaw at dahil sa labis niyang bilis ay nawawasak naman ang bawat kanyang madaanan. Agad niya namang tinawag si Boo at bigla namang lumitaw ang dambuhalang mata sa kanyang likuran. Napasabi na lang si Boo habang lumalabas ang kanyang kamay sa butas na ang lakas ng loob niyang saktan ang kanyang master, habang ang dambuhalang halimaw naman ay walang kaedi-ideya sa ginagawa ni Boo sa kanya at pagkahawak ni Boo sa kanyang ulo ay bigla na lamang itong sumabog at dahil sa lakas na ginawang pag-atake ni Boo ay napaatras naman ito ng napakalayo. Samantala ang butas naman ay mayroon ng lumilitaw na mga dambuhalang nilalang at sa isip-isip naman ng ating bida na ang nararamdaman niya kanina sa ilalim ng lupa ay nandito na kaya naman napagdesisyonan niya na hindi na siya magpipigil pa. Kaagad niya naman ipinatawag sina Shannon at Hanryong at bigla naman silang sumugod at habang papasugod sila sa mga kalaban ay sinabi naman ni Shannon kay Yonwoo na akala niya ay hindi niya sila tatawagin habang sinasabi naman ni Hanryong na tatapusin niya lamang ang mga kalaban ng mabilis. Lumabas na rin si Nemesis at maging si Rebecca at kaagad nilang sinugod ang mga dambuhalang nilalang at inactivate naman ni Nemesis ang kanyang kasanayan na tinatawag na The Dream That Fades Away habang si Rebecca naman ay inaatake niya ang mga dambuhalang halimaw gamit ang kanyang sandata at lumabas na rin si Nike at habang lumilipad siya ay napapasabi na lang siya na gusto niya ring lumaban.
Samantala si Yonwoo naman ay inaatake niya rin ang mga kalaban at ayon sa kanya na hindi lamang siya ang mas lumakas dahil ang kanyang mga kasamahan ay mas lumakas din na sapat na upang harapin ang mga dambuhalang nilalang at bigla naman siyang bumaba dahil mayroon siyang gagawin at dito ay bumalik naman sa nakaraan at napapasabi na lang ang apostol ng magkakapatid na Cyclops na tapos na ang Divine Descent kaya naman ito na ang kanyang katapusan at habang papaatake ang dambuhalang nilalang sa kanya ay wala naman siyang magawa kundi ay ang magmura na lamang siya at bigla siyang sinuntok nito at doon na nagtatapos ang alaala ng apostol dahil namatay daw ito noon kaya naman hindi kumpleto ang alaala na nakita niya kanina. At dito ipinatawag niya ang kaluluwa ng apostol at sinabi niya naman dito na sa wakas ay gising na rin siya at pinagmasdan niya naman ito at ayon sa kanya na ang kaluluwa ng apostol ay nananatili pa dito at ang apostol na ito ay ang apostol ni Brontes. Tinanong naman siya ng kaluluwa na kung sino ba siya at dagdag niya na patanong na kung hindi nga ba namatay na siya sa pagharap niya sa higanti na yun. Tiningnan niya naman ang kanyang mga kamay dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya at nang makita yun ng ating bida ay sa isip niya naman na nananatili pa rin ang alaala nito at ang igo nito kahit na matagal na itong namatay kaya naman napakaswerte niya. Bigla naman siyang tumalikod at tinawag naman siya ng apostol ni Brontes at sinabi naman ni Yonwoo na maghintay muna siya dahil mayroon pa siyang gagawin habang si Nike naman ay lumilipad sa himpapawid at sina Shannon at Hanryong ay abala rin sa paglalaban sa mga dambuhalang nilalang. Maya-maya pa ay nasa himpapawid na si Yonwoo at sinusuri niya ang sitwasyon at nakita niya naman si Kreutz kaya naman sa isipan niya na ginagawa rin ito ang lahat ng kanyang makakaya ngunit hindi ito sapat upang maubos ang mga dambuhalang halimaw. Tiningnan niya naman ang mga halimaw at ayon sa kanya na hindi nakatakataka dahil ang bawat higanteng nilalang ay kapareho ng kanyang lakas at parang walang katapusan ang paglabas nila mula sa ilalim ng lupa. At naisip niya na ang digmaan na ito ay digmaan ng Atrisayon dahil kahit na manalo sila ay mapapagod naman silang lahat. Naisip niya din na kung mayroon mang mas malakas na kalaban sa susunod na pintuan ay natitiyak niya naman na hindi sila tatagal dito dahil sa pagod na kanilang nararamdaman mula sa pintuan dito. Ayon sa kanya na hindi sila pwedeng makipaglaban ng matagal dito at kailangan niyang mag-isip ng paraan upang matapos ang paglalaban na ito sa mas mabilis at sa abot ng kanyang makakaya. May bigla naman siyang napansin dahil ang kanyang itim na bracelet at anklet ay nanginginig at nagtataka naman siya na kung bakit ang dalawang ito ay nagre-react ng sabay na tila ba ay parang sinasabihan siya nito na mayroon siyang nakaligtaan na pinakaimportanteng detalye subalit wala naman siyang ideya kung ano iyon at napatanong sa kanyang isipan na kung ano ba ang kanyang gagawin sa lugar na ito na puno ng mga patay. Maya-maya pa ay napansin niya naman ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lana na tinatawag na si Talisman. Naisip niya naman na ang pintuan na ito at ang Seeking Stone at napangiti naman siya at napasabi na ngayon ay alam niya na hindi na nila kailangan pang makipaglaban sa una pa lang. Kaya naman napagdesisyonan niya na susubukan niya ito at habang sinusubukan niyang palabasin ang kanyang kapangyarihan ay sa isip niya na ang kanyang utak ay makakatanggap ng malakas na pagsabog kapag siya ay nabigo subalit kapag ito naman ang tamang sagot sa kanyang mga katanungan ay malaki naman ang pakinabang nito at sulit ang panganib at agad niya namang inutusan na kumalat ang kanyang kagustuhan. Pinunterya naman ito ang kanilang mga higanteng kalaban at isa-isa na nila itong pinasukan at habang nilalaban nina Shannon at Hanryong ang mga higanteng nilalang ay nagtataka naman si Shannon na kung bakit ba bigla na lang naging matamlay ang mga kalaban. Sinabi naman ni Hanryong na parang ang kanilang master ay mayroong sinusubukang bago. Ang ginamit na kasanayan ng ating bida ay ang tinatawag na Tannen Fear at ang kasanayan na ito ay binabawasan ang kapangyarihan ng mga kalaban at pinipigilan ito ang masigla nilang galaw. Maya-maya pa ay nakaramdam naman ng matinding hirap dahil ang sama na loob daw ng mga higanteng nilalang ay napakalalim na kagustuhan na kumukonekta sa mga ito ay hindi na kinakaya dahil sa napakarami ng mga ito at tila ba ay ang kanyang kamalayan ay parang maaalis ng mga ito. Pilit niyang nilalabanan na hindi siya mawala ng malay dahil sa lakas ng mga higanteng nilalang subalit lumabas sa kanyang sistema na pinapanatili ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng kanyang cold-blooded na katangian. Linakasan naman ni Yonwoo ang kanyang loob at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na mga hamak na kaluluwa lamang ang mga ito at siya ang komokontrol sa mga ito. Inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na Souls of the Second Heaven at inutusan niya na naman itong kumalat sila. Binalutan naman ng mga kaluluwa ang mga higanteng nilalang at ngayon ay ang bawat isa sa kanilang ay binabalutan ng mga kaluluwa na pinakawalan ng ating bida habang nangyayari yun ay nagtataka naman si Kreutz at napapatanong na kung ano ba ang bagay na ito.
Agad namang naghanda si Yeonwoo ng isang mahika at ang mahika na ito ay tinatawag na Soul Harvester at nabuksan na rin ng tuluyan ang kanyang koleksyon ng kaluluwa at ang kasalukuyan na kaluluwa na kanyang maiimbak ay nasa 20,052 at bigla niya namang ipinakalat ang kanyang kapangyarihan sa mga higanteng nilalang at bigla na itong hinigop patungo sa loob ng kanyang koleksyon. Habang hinihigop niya ang mga ito ay bigla niya namang ipinatawag si Nemesis at nagbabala naman ng sistema dahil ang kanyang hinihigop ay mga multo at hindi naman mga kaluluwa ang kanyang inaani at ang mga ito daw ay mabangis na lumalaban. Binalaan din siya ng sistema na ang status ng mga multo ay mas malakas pa kumpara sa kanya kaya naman hindi niya ito mapang-ibabawan. Labis namang nagtataka si Nemesis sa kanya at tinanong siya nito na kung sinusubukan niya bang maging kasamahan ang isang bagay na hindi niya napatay. Wala namang naging tugon si Yeonwoo sa katanungan nito kaya naman napasabi na lang si Nemesis na nakuha niya ang gusto niyang iparating sa kanya kaya niya siya pinatawag at ngayon ay papatulugin niya ang mga ito sa pamamagitan ng panaginip. Ang koleksyon ng kaluluwa ay napuno ng walang bisa. Ang ari-arian ng mga koleksyon ng kaluluwa ay binago sa walang bisa. Ang katangian ng multo ay pinalitan sa pagiging void at ang kanilang panlalaban ay nababawasan na at sa pilitan niyang ginagawang kasamahan ang mga multo na mayroong void. Maya-maya pa ay natapos na nga ng ating bida ang paghigop niya ng sapilitan ng mga multo at sa tulong na rin ni Nemesis. Masayang-masaya naman siya dahil nagawa niya ring maalipan ang mga ito. Samantala si Kreutz naman ay hindi makapaniwala sa ipinapakita ni Yeonwoo na kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas sa sistema ng ating bida na ang lahat na kanyang nakolektang mga multo ay 121,334 at habang pinagmamasdan niya ang kanyang nakolektang mga multo ay sa isip niya naman na hindi siya makapaniwala dahil higit sa daan-daang libo ang kanyang nakolekta dahil ayon sa kanya na ang kanyang kasalukuyang koleksyon ay makakaya lamang ang nasa 20,000 at napagtanto niya naman na kaya naging lampas sa 100,000 ang multo na kanyang nakolekta dahil sa tulong ng void. Tinignan niya naman na nanginginig ang kanyang itim na bracelet at ayon sa kanya na ang nakuha niyang mga kaluluwa ay mataas na klase at hindi naman siya makapaghintay na gamitin ang lahat ng ito kapag natapos niya ng may digest ang lahat ng mga ito. Bigla namang nagsalita si Nemesis at sinabi niya sa ating bida na huwag niyang kalimutan na kung sino ang gumawa ng lahat ng ito dahil siya ay inutusan niyang akuin ang kanyang gawain at siya ang nagpapanatili sa pagkontrol ng mga multo. Sagot naman ni Yeonwoo na natutulog naman siya sa Philosopher's Stone sa lahat ng oras kaya naman iminungkahi niya na huwag na siyang magreklamo pa. Tugon naman ni Nemesis na subalit si Nike ay natutulog rin sa Philosopher's Stone. Dama po naman sa kanyang balikat si Nike at tugon niya kay Nemesis na kapag pinagawa nila ng gawain si Nike ay matatawag itong child labor at kinumpirme niya naman kay Nemesis na kung gusto niya bang si Nike na lang ang gagawa ng kanyang gawain. Napasabi na lamang si Nemesis na masama talaga ang pag-uugali ng kanyang master. Napangiti naman ang ating bida dahil ayon sa kanya na si Nemesis daw ay palaging mahina pagdating kay Nike subalit naisip niya rin na may utang siya kay Nemesis dahil mahusay ang kanyang ginawa ngayon. Bigla naman siyang naglakad habang sinasabi niya na tapos na siya sa kanyang gawain at pinuntahan niya ang apostol ni Brontes at sinabi niya na humihingi siya ng paumanhin dahil pinaghintay niya ito. Gulat naman na parang may halong takot na nagtatanong ang apostol ni Brontes na kung sino ba siya at kung paano ang isang hamak na manlalaro lamang ay ginagamit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa isip naman ng ating bida na ang kagustuhan daw ng apostol ay unti-unti nang kumakalat at tugon niya naman sa sinabi ng apostol ni Brontes na wala na silang sapat na oras upang sagutin ang kanyang tinatanong at pahintulutan niya siyang tanungin siya ng iilan na mga katanungan. Tinanong niya naman ito na kung ang kanyang channel ba na patungo kay Brontes ay kung konektado pa at kung nasaan na nga ba si Hades. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.